maging handa po yung ating puso't isipan sa ating pumensahe ngayong umaga. Salamat sa Lord dahil tayo po ay nandito ngayon at sa isang panibagong buwan, mayroon po tayong panibagong tema sa ating pong mga mensahe. At sa buong buwan po ng November, ang ating pong pag-uusapan ay ang pamilya. Okay? At sa ngayong araw pong ito, ang didiscuss po natin ay yung general na expectations ng ating Panginoon sa mga members ng family. Kung meron po kayong Biblia, buksan po natin sa Colossians chapter 3. Ang babasahin ko po ay mula verse 18 hanggang verse 21. Colossians chapter 3 mula verse 18 hanggang verse 21. Okay. So ito po yung sabi sa talatang ito, Wives, be subject to your husbands as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not become bitter against them. Children, obey your parents in everything, for this is pleasing to the Lord. Fathers, do not antagonize your children so that they will not become discouraged. Yan pong pag-uusapan natin sa araw na to at ako po, naunawaan ko po na kailangan po natin balikan kung ano ba talaga yung hitsura ng isang Kristiyanong pamilya. Nakakatuwa na ang marami po sa atin ay part po ng isang Kristiyanong pamilya in a way na yung mga magulang po natin ay mananampalataya. Lumaki po tayo sa Kristiyanong pagpapalaki at ito po yung ating gustong balikan na sinasabi po ng Biblia patungkol po sa issue na to. Every Sunday po, nagagather po tayo bilang isang pamilya ng Diyos. Subalit, nainiwala po ako na kung ano yung nangyayari sa atin mula Lunes hanggang Sabado, sa loob ng bahay po natin, yun po talaga yung batayan ng ating pagiging mananampalataya. Kasi madaling mameke kapag tayo po nandito sa church. We can always put our best foot forward. Palagi tayong maayos pananamit, ang babango natin, ang gaganda ng itsura natin, mabait po tayo, pero kung ano po tayo sa bahay, yun po yung gusto talagang makita ng ating Panginoon. Kamusta ka sa iyong bahay? Kamusta ka bilang isang asawang lalaki? Kamusta ka bilang asawang babae? Kamusta ka bilang anak? Kamusta ka bilang magulang? Yung pong Colossians ay ginawa po yan ni Apostol Pablo kasi gusto po niyang tulungan yung mga mananampalataya na naghahanap pa ng deeper spirituality maliban kay Jesus Christ. Meron po kasing ganun mga Kristiyano parang pinagko-combine nila yung Bible at saka yung ibang mga philosophy na against naman po sa Bible. Halimbawa po niyan, mananampalataya ka, pero nainiwala ka pa rin sa feng shui. Somehow, that's irreconcilable. Kasi iba yung background ng feng shui sa Christianity. Or mananampalataya ka, pero meron ka pa rin attachment sa Buddhism. So, merong mga ganun mga Kristiyano, they are combining these things, pero kay Apostle Pablo, Christ is enough. Kaya nga po sa Colossians chapter 1 tsaka 2, pinakita ni Apostol Pablo na si Jesus ang supreme sa lahat, sapagkat siya po yung Diyos na nagkatawang tao. Yun po yung kanyang diniscuss. Colossians chapter 1 and 2, Christ is God in the human flesh. Yun po yung kanyang diniscuss. Sinabi din niya po doon na in Him and through Him all things are created. So wala ka nang kailangang idagdag kay Jesus Christ. Okay na siya. You just have to deepen your spirituality, your knowledge about our Lord and Jesus, our Lord and Savior Jesus Christ. Okay? Tapos po yung chapters 3 and 4, ito naman po yung practical aspect. Papaano dapat maimpluwensyahan nung pagiging Diyos na Jesus ang buhay mo? Interestingly, sinama niya yung bahay. Kasi po, yun yung ating pag-uusapan ngayon. Papaano ba tayo dapat maging members ng ating kanya-kanyang family? Kung kayo po ay part ng isang Kristiyanong pamilya, praise the Lord for that, applicable po sa inyo ang mensahe na to. Kung kayo naman ay part ng isang pamilya na ikaw lang yung mananampalataya, huwag kang mag-alala, ito pa rin ay applicable sa iyo. Regardless of your status in life or member sa family mo, ang katotohanan po ng salita ng Diyos ay timeless. Okay? So unahin po natin yung inuna ni Apostol Pablo, yung mga asawang babae. At ang sabi po sa ating text, Wives,
be subject to your husbands as is fitting in the Lord. So ano pong call? Ano ang challenge sa mga Kristiyanong babae? Magpasakop kayo sa inyong mga asawang lalaki. Wives must submit to their husbands. Yung ginamit po na Greek word ni Apostol Pablo ay hupotasso. It means voluntary surrender. Voluntary submission. Hindi po ito yung submission na kung saan ay pinupwersa ng asawang lalaki yung kanyang asawang babae. Hindi po yun ang idea dito. Okay? Yun po yung nakalagay sa Ephesians chapter 5, 22 to 24, tsaka 1 Peter chapter 3, 1 and 2. Sabi nga ni Apostol Pablo dito, ni Apostol Pedro, sa 1 Peter chapter 3, wives, be subject to your husbands, so that even if some do not obey the word, they may be won without a word. So kung merong isang mananampalatayang Kristiyano, ang babae, na yung asawa niya hindi mananampalataya, sabi ni Apostol Pedro, magpasakop ka pa rin sa iyong asawa. Kasi sa iyong gagawin na pagpapasakop, pwede mo siyang mawin para sa Panginoon. Okay? So yun po yung sinasabi dito, ang mga asawang babae ay kailangan pong magpasakop. Kailangan nyo pong magpailalim. And this is not a word of inferiority. Hindi porket kayo ay nagpapasakop sa inyong asawang inyong asawang lalaki, kayo po ay lesser being na. Hindi po yan sasabi ng Bible. Yun lang po yung order ng Panginoon sa kanyang tahanan. Tandaan po ninyo, bago pumasok ang kasalanan, sa Genesis chapter 3, binuna ng Diyos ang pamilya. Andun na yung asawang lalaki at asawang babae. Ang lumikha po ng pamilya ay ang Diyos. Pero pilit siyang sinisira ng mundong ito by introducing strange philosophies, strange practices. So ang Bible po, pag tingnan po natin, unang ginawa si Adan, pangalawang ginawa si Eva, kasi nga, ang head ng family ay ang asawang lalaki. So, suportahan siya ng kanyang asawang babae. That's the correct order. At hindi po ibig sabihin nito na kayo ay lesser being. Yun lamang po yung design ng Panginoon. Yun ang kanyang nais na mangyari. Okay? Huwag kayong mag-alala. Kasi meron namang nilagay si Apostol Pablo na disclaimer. Wives, submit to your husbands as is fitting in the Lord. Ibig sabihin, yung pag-submit mo sa iyong asawang lalaki, yan din ay consistent sa iyong Panginoon na si Jesucristo. Ang motivation mo ay hindi lang social structure, kundi spiritual submission. Kasi yun yung design ng Panginoon sa mga asawang babae. Alam ko may mga asawang babae dito na mas mataas ang pinag-aralan ninyo sa inyong mga asawang lalaki. Regardless of the fact, you are to submit to your husbands. Yung iba siguro sa inyo, mas malaki ang kinikita sa inyong asawang lalaki. Still, submit sa inyong mga asawang lalaki. That is the design. Hindi issue kung sino ang may malaking kinikita, hindi issue kung sino ang may mataas ang pinag-aralan. Ang issue dito, kung asawang babae ka, magpasakop ka sa Panginoon. Asa yung asawang lalaki. Pero siyempre, yung pagpapasakop mo, dapat ay hindi mo binabiolate yung kalooban ng Diyos. Kasi nga sabi ni Apostol Pablo, as is fitting in the Lord. So dapat kung magpapasakop ka sa iyong asawang lalaki, yung pinapagawa niya sa iyo ay sang-ayon din sa kalooban ng Diyos. Kung may pinapagawa yung asawang lalaki na hindi gusto ng Diyos, yung asawang babae, doon siya pwedeng hindi mag-submit. Pero sa maayos na paraan. Halimbawa, sabi ng asawang lalaki, honey, pakidownload mo yung scatter para tayong dalawa nag-i-scatter. Ayaw ng Diyos ng sugal. Huwag mong gagawin yun. Sabi ng asawang lalaki, honey, bili ka nga ng alak, mag-inuman tayo, magpakalasing tayo. Ayaw ng Panginoon. Ang pagkalasing. Hindi mo gagawin yun. Honey, huwag ka mag-church. Huwag ka na mag-church dyan. Dito ka lang sa bahay. Hindi mo rin gagawin yun kasi nga, ang kalooban ng Diyos para sa iyo ay maging part ng local church. So meron ding limit. Yung pagsunod ng asawang babae, dapat sang-ayon pa rin yung sa kalooban ng ating Panginoon. Pinapakita din po dito yung pagpapasakop ng ating Panginoong Yesus sa Diyos Ama. Nakalagay po yun sa Bible na talagang nagpasakop ang ating Panginoon sa Diyos Ama. Kapag ginawa yun ni Jesus Christ, ibig ba sabihin si Christ ay lesser God kumpara sa Diyos Ama? Hindi naman, di ba? They have the same nature as God.
So hindi porket kayo nagpasakop sa inyong mga asawang lalaki, yung mga wives ay naging lesser being, hindi po ganun yun. Yun lang po talaga yung order ng Panginoon, order ng Diyos sa atin. So sa mga single dito na nangangarap magkaroon ng asawa, you have to pray for this issue. Kung issue sa inyo, ang submission. You have to prepare yourself. Because this is what God will require from you kapag kayo ay pumasok sa isang marriage. Okay? Kaya nga it takes maturity pag nagpakasal ka. Kasi handa kang mag-adjust para lang ma-meet mo yung criteria ng ating Panginoon. Ang marriage ay hindi para sa mga immature, sa mga impulsive, pinag-iisipan talaga ang pag-aasawa, mga kapatid. Aside from that, pag ating pong tinignan sa Ephesians chapter 5, nakalagay din po dito, similar po yung sinabi ni Apostol Pablo, pero mas binigyan po niya ng paliwanag kung bakit kailangan magpasakop ng mga wives sa mga husbands. Ephesians chapter 5, 22 to 24, nakalagay po doon, wives, subject yourselves to your own husbands as to the Lord. The same Greek word, hupotasso. For the husband is the head of the wife, as Christ also is the head of the church. So ano po yung model natin? Yung model natin, si Jesus, tsaka yung church. Ang head ng church, si Jesus Christ. In the same way, ang head ng wife, ang kanyang husband. Magkakaroon lang ng reversal kapag ang naging head ni Christ yung church. Pero hindi mangyayari yon. So hindi mangyayari na ang head ng family ay yung wife. Ang inassign talaga ng Panginoon na maging head ng family ay yung asawang lalaki, susuportahan siya ng kanyang asawang babae. At kung ganun po yung sitwasyon na binibigay sa atin ng Biblia, it means submission is not oppression. It's worship. Kasi yun po yung pinapagawa ng ating Panginoon. This will glorify the Lord sa ating mga kanya-kanyang tahanan. Pag ating pong binalikan yung panahon nila Apostol Pablo, sa kanila pong panahon, ng first century, Roman wives were often seen as mere property. Pagmamayari ng asawang lalaki, yung kanyang asawang babae. Yun po ay very degrading sa asawang babae. Kaya nga nung sinabi ni Apostol Pablo na you have to submit, ang ginamit niyang word ay hupotasso, who voluntarily, somehow, nagkaroon ng pag-uplift sa dignity ng mga babae. Kasi nga, yung kanilang pag-submit sa Roman culture, pwersahan yun. Wala kang magagawa. You have to submit. Pero sa Christianity, you can submit voluntarily. Hindi ka pwersahin. Pero sana yun ang gawin ng mga asawang babae. Magpasakop sa mga asawang lalaki. Struggle po yan, mga kapatid. Kasi nung binigay ng Panginoon ni Yahweh yung curse kay Adan at kay Eva, sinabi ni Yahweh kay Eva na talagang siya ay magiging under ni Adam, pero si Eva gagawa siya ng paraan para ma-undermine yung authority ng kanyang asawa. Pero again, the design of God is final. Wives, submit to your husbands. Pagdating po sa kagandahan ng marriage, meron pong magandang quotation galing kay Gary Thomas. Ito po yung sabi niya, if you want to be free to serve Jesus, there's no question, stay single. Kung talagang ang gusto mo lang ay maglingkod sa ating Panginoon, okay, maging single ka. So sa mga kainos dyan, ha? Yung pala, no? Serve tayo sa Panginoon, ha? Marriage takes a lot of time. If you want to become more like Jesus, I can't imagine any better thing to do than get married. Being married forces you to face some character issues you'd never have to face otherwise. Marriage is a lifelong of adjustments. It's a lifelong of setting your standards, customizing your standards. Sabi ng isang philosopher, marriage is a lifelong conversation, marry your friend. So it really takes a lot of responsibility to get married. But it's a wonderful thing. It's a wonderful gift from the Lord.
Sa mga nandito na babaeng single, if you want to get married, pag-pray niyo sa Panginoon yung area ng submission. Kasi diyan kayo hanapan ng ating Panginoon. At bago magpatuloy, sinong leader ng leader ng tahanan? Sino po leader ng tahanan? Ang mga lalaki, di ba? Husbands. Pero nagtataka ako, bakit kaya inuna pa rin ni Apostle Paul yung mga wives i-address kumpara sa mga husband? Hindi ba dapat husband muna inuna niya bago yung wives? Hindi niya ginawa yun eh. Sa Colossians, wives muna. Sa Ephesians, wives muna. Bakit ganon? Sabi ng isang preacher, because women are the key to a happy home. Kasi pag yung mga babaeng yan, hindi mo yan napasunod, naku po, mahihirapan yung lalaki. Kaya siya yung inuna nila. Kasi meron silang key role sa isang mag-aamay sa bahay. Again, the Bible does not diminish your worth. It uplifts your worth. Kasi ang role naman ng mga asawang lalaki, mahalin yung mga asawang babae sacrificially. Yun ang sabi ni Apostol Pablo. Pagkatapos siyang banggitin yung role ng mga asawang babae, ang kanyang atensyon napunta sa mga asawang lalaki. Ang sabi niya, very clear, husband, love your wives, and do not become bitter against them. Ang Greek word kanina, huputaso, dito naman po ang Greek word ay agapao. At ang root word ng agapao ay agape. At agape, yan yung pinakamataas na uri ng pagmamahal. The deepest form of love, the highest form of love is agape. Yun ang ipapractice ng mga asawang lalaki. It is a love that is self-giving, unconditional, non-expecting, self-sacrificial, selfless love. Ganong pagmamahal ang ipagkakatiwala ng lalaki sa kanyang asawang babae. At kung mamahalin ng asawang lalaki yung kanyang asawang babae ng ganon klase ng degree, hindi mahirap mag-submit ang mga asawang babae. This is a very important topic for us. This is present tense. Keep on loving your wife sacrificially. Mahalin mo siya ng mahalin, ng mahalin, ng mahalin. Kasi nasa present tense siya eh. Husbands, love your wives. Nasa active voice. Do this actively, hindi passive. Kaya may mga asawang babae na hirap mag-submit sa kanilang mga asawang lalaki kasi yung mga asawang lalaki, they lack that kind of love and they lack that kind of leadership. Sana yung mga asawang lalaki na nandito ngayon, hindi tayo yung tipo ng asawa na maghapon tayo naka-ML. Na hindi alam ng mga anak mo anong kakainin. Si mami mo bahala. Ma, ano pagkain? That's not leadership. Dapat yung lalaki nag-take ng lead. You have to take the initiative to lead your family. At sa iyong asawa, sabi ng Biblia, kailangan mo siyang mahalin in a most sacrificial way. At ang modelo natin, sino ating modelo? Jesus Christ. Sabi yun sa Ephesians chapter 5, 25-28, husbands, agapao your wives, just as Christ loved the church and gave Himself up for her. Hindi mo standard yung tatay mo. Ang standard mo, ang Panginoong Yesus. At kahit kailan, hindi mo siya kayang lampasan. Meaning to say, dapat nag-excel ka sa iyong pagmamahal habang tumatagal ang panahon. Kasi inaabot mo si Jesus Christ, hindi mo na maabot kahit anong gawin mo. Pag ating pong inaral yung pagmamahal ng ating Panginoon, it is a sacrificial love. Kasi nga, binigay niya ang kanyang sarili sa kanyang church. Husbands, are you willing to do the same? Christ died for His church. Husbands, are you willing to die for your wives? Yun din pong pagmamahal ng ating Panginoon ay sanctifying love kasi nga ginawa niya yon para yung kanyang church ay maging banal. Husbands must protect their wives from sin and temptation. At ganun pagmamahal meron tayo sa kanila.
Pati din po, it is selfless love na kung saan inaalagaan po ng Panginoon yung kanyang church. Mga asawang lalaki, inaalagaan niyo ba mga asawang babae niyo? Sana maghumantong dun sa punto na yung asawang lalaki, ang ganda ng kanyang disposition sa buhay, pero yung asawang babae naman niya ay losyang. Isang duster lang ang pinagpapalit-palitan. Alagaan mo yung asawang babae because it is a reflection of yourself. Tandaan po ninyo, sabi sa Genesis, for this reason, the husband will leave his father and mother and cling to his wife, and they will become one flesh. You have to take care of your wife. Bilhan mo siya ng skincare. Bigyan mo siya ng budget para makapagpa-foods pa siya. Magpa-Brazilian blowout. Hindi yung puro ikaw lang ang nagpapapogi. Dapat siya din. Pagandahin mo. Amen? Parang wala akong kausap Parang I'm speaking to to an empty space. That is what the Lord requires. Kung paano inaalagaan ni Jesus yung kanyang church, ganun ka rin dapat sa asawang babae. At pag ginawa mo yan, hindi mahihirapang mag-submit ang asawang babae. Kasi alam niyang mahal siya ng asawa niya. Sa mga guys na nandito ngayon, kung di pa ito kayang gawin, yung ganitong klase ng pagmamahal, ipag-pray niyo sa Panginoon. Kasi ito yung i-require ng Panginoon sa inyo. Okay? At gusto ko ring kukunin yung opportunity na to para sabihin sa mga asawang lalaki na kapag nag-asawa na kayo, ang inyong priority ay ang inyong asawang babae. Tandaan niyo yan sa mga asawang lalaki. Ang inyong priority ay inyong asawang babae. Tandaan niyo, sabi sa Genesis chapter 2, you will leave your father and your mother and cling to your wife and you will become one flesh. It takes maturity to do that. Ibig sabihin nun, mas uunahin mo ang pangangailangan ng asawang babae kumpara sa nanay mo at sa tatay mo. Meron nag-post before sa Facebook, sabi nung asawang babae, hinahanap niya yung bonus ng kanyang asawang lalaki sa kanya. Sabi nung asawang lalaki, wala na yung bonus ko, naibili ko ng rep, bagong rep. Anong bagong rep? Walang i-rep natin, yung pa rin. Hindi kasi pinangako kay nanay na yung bonus ko, pambibili ko ng bagong rep niya. Kaya wala silang bonus. Kaya huwag kang mag-alala, doon tayo magpapasko. That's wrong. Ang priority mo, ang asawang babae, ang pamilya mo, uunahin mo. So kung kayo magkakaroon ng allowance sa inyong kanya-kanyang in-laws, pag-usapan yung dalawa. Because again, you will leave your father and your mother and cling to your wife and you will become one flesh. It takes maturity to do that. O sa mga mamas, boys dyan, nako po, kung mag-aasawa kayo, pag-isipan niyo mabuti yan. Because that is what the Lord requires. Focus sa asawa, babae. Amen? Parang kumukunti talaga, pahina ng pahina, Parang kayo ng first service yung ganyan pahina ng pahina Okay? Sabi din po sa ating text, do not become bitter against them. Kung sakaling yung asawang matigas ang ulo, hayaan mo lang. Di ba? Kilala mo naman yan nung nag-asawa ka, di ba? Pinili mo siya, di ba? Di ganun, pagtiyagaan mo. Huwag kang magkaroon ng emotional cruelty sa asawa mo. Huwag kang magkaroon ng resentment. Huwag mo siyang baliwalain. Those attitudes poison the marriage. Kung papaanong matyaga si Jesus sa atin ng mga maitigas ang ulong mananampalataya, pagtiyagaan ng asawang lalaki kanyang asawang babae. Part yun ng agape love. Tiyagaan talaga to. Okay? Sabi nga gusto pong basahin natin yung 1 Peter chapter 3 verse 7 kasi mayroong magandang payo dito si Pedro. I want us to read this. Makita po natin talaga yung sinasabi ng buo, yung 1 Peter chapter 3 verse 7.
Okay po, nakita na po ba ninyo? Ito po, basahin ko po You husbands, in the same way, live with your wives in an understanding way, as with someone weaker, since she is a woman, and show her honor as a fellow heir of the grace of life, so that your prayers will not be hindered. Nung unang mabasa ko to, yung last part na yun yung nag-ano sa akin, nagkaroon sa akin ng nag-resonate sa akin. Kaya sabi ni Pedro, mga asawang lalaki, alagaan ninyo, unawain ninyo ang yung mga asawang babae, para sa ganun, yung prayer request ninyo, hindi maharangan. Ibig sabihin, yung mga asawang babae nag-pray sa Panginoon, isa sa mga titinan ng Panginoon, kung paano mo tinatrato ang asawang babae mo. Ganon katindi ang Panginoon sa marriage na mag-asawa. How you treat your spouse will determine the answer to your prayer request. So please, love your wives sacrificially. Sa ibang version nakalagay doon, love your wives all out. Wala kang titira sa sarili mo. Sabi ni Brian Bill, that means that even if a wife is not perfectly submissive, the husband is not to become resentful. Husbands must prevent a sour attitude from taking root. The only other time this word is used in the New Testament, it refers to something bitter in taste. Paul is telling husbands not to call their wives honey and then act like vinegar. Kasi sabi mo sa kanya, honey, darling, ano bang endearment nyo? Ling, dar, hinahati-hati pa, chop-chop yung mga... Kahit na gano'ng maganda yung words ninyo sa isa't isa, kung masama naman ang paikutungo mo, baliwala din yun. Kaya sabi ni Apostol Pablo, do not become embittered with them. So yun po yung gagawin ng mga asawang lalaki sa mga asawang babae. Mamahalin po nila sacrificially. Okay? Next po, na diniscuss ni Apostol Pablo, ay ang mga anak. Children, obey your parents in everything, for this is pleasing to the Lord. Yan. Merong isang preacher, at nung kanya pong preach itong verse na to, ito yung sabi niya, makinig po sa akin ha, please, this is important. Kapag ikaw ay wala pang asawa, at nakikitira ka pa sa mga magulang mo, para sa iyo ito. Regardless of your age. Nakalagay po dyan, children, obey your parents in everything, for this is pleasing in the Lord. Sumunod ka sa mga magulang mo. Kung nakikita ka pa sa kanila, you have to obey. Yun ang sabi ng ating talata. Yung word obey is hupakoo. Sa mga babae, hupataso. Ito naman, hupakoo. Ibig sabihin po ito, to listen under. Makinig ang mga anak sa mga magulang. Yun ang ni-request sa mga anak. Makinig kayo sa mga magulang ninyo. Makinig kayo attentively at mag-respond kayo with action. Hindi yung, wait lang ma. Wait lang. Kasi may rank game ako eh. Wait lang kasi ito na yung magandang episode ng pinapanood ko. Ayaw ng Panginoon ng ganoon. Kung anak ka, sumunod ka sa mga magulang mo. Makinig ka at sumunod ka sa mga magulang mo. Ano yung scope nito? In everything. Sa lahat ng pagkakataon, sumunod ka sa magulang mo kung ikaw ay nakatira pa rin sa bahay nila. Ako po ay nag-basketball one time. Ako noon, 26 years old ako noon. Kasama ko si Alan. Doon po kayo sa basketball namin, kung sino unang dumating, siya unang maglalaro. So pangalawang batch na ako. So may naglalaro na po. Ako andun ako sa bench, naghihintay ako ng mga na matapos yung game, tapos susunod po kami. Nung panahon na yon, may ubo ako tsaka sipon. Talagang ubo talaga na matigas. Pero gusto kong mag-basketball kasi syempre, lungs ko bibilis yung tapos puso ko maaning pakiramdam ko, gagang pakiramdam ko. So maya-maya nag-ring yung cellphone ko. Tumatawag si tatay. Sabi ng tatay, umuwi ka. Meron kang ubot sipon, wag kang mag-basketball. 26 years old ako noon. Board passer.
Pero anong ginawa ko? Umuwi ako sa bahay namin. Kasi nakikitira pa rin ako sa mga magulang ko. Yes, I buy the groceries, I pay some bills, pero that is still their roof. Children, obey your parents. Yun po yung sabi sa ating text, in everything. Sabi nga sa Ephesians chapter 6 verse 1, obey your parents in the Lord, for this is right. Ito yung tama. Kung ayaw mo, you can board space, bed space. Pero kung nandun ka pa rin sa bahay ng parent mo, at yung pagkain mo galing pa rin sa rep nila, you have to obey your parents. Sabi pa nga sa ating text, for this pleases the Lord. Obedience is an act of worship. Hindi lang ito merely compliance. Ang ating Panginoon nga, di ba? He obeyed Joseph and Mary. Sabi doon sa Luke chapter 2:51, He went down with them and was submissive to them. Masunuring bata si Jesus Christ, mga kapatid. Naghugas ng plato yan. Nagwalis siya ng bahay. Naglaba yan, nagsampay. Tapos yung mga kabataan ngayon, naging top 1 lang. Mama, ayoko maghugas, top 1 ako. Naging Miss Intrams lang, ayoko maglaba, Miss Intrams ako. Diyos nga, Diyos na nagkatawang tao, naghugas eh. Ikaw pa kaya? Huwag nating pagmalakihan yung mga magulang natin. Because somehow, kaya mo naabot yan kasi nagtulungan sila mag-asawa para maabot mo yan. Kung ikaw ay nag-aaral pa dahil sa provision ng mga magulang mo. Yes, hindi sila perfect. That's given. Pero tandaan mo, kung ano man yung meron ka ngayon, nagtulungan yung nanay at tatay mo para mabigay yan sa'yo. And the least that you can do, or the best thing that you can do is to obey your parents. Submit to them. Sa 1 Samuel chapter 15, 22 to 23, yung Panginoon, si Yahweh na mismo ang nagsabi, ang katumbas ng pagsuway ay pangkukulam at pagsamba sa Diyos-Diyosan. So pwede ka palang maging mangkukulam nang wala kang tinutusok-tusok, no? Basta maging pasaway ka lang sa mga magulang mo. You are equally practicing witchcraft and idolatry. Amen? Wala huminat. mga anak, meron pa sa mga magulang nasa pinakadulo, ha? Chill lang kayo. Konting tiis pa, ha? Meron kayong comeback, okay? Yung last point sa mga magulang naman. Pero sa sabi ng Bible, you have to obey your parents. It's very important na yung mga anak ay magpasaw sa mga magulang. Siyempre, habang tumatanda, merong adjustment. Pero still, again, if you are living with your parents, you have to obey them. Okay? Sabi nga po sa Ephesians chapter 6, 2 hanggang 3, merong promise doon, honor your father that it may go well with you. Puntahan niyo yung mga bata sa bahay, ano mga liba? Pastor Jesus, bahay Pag-asa. And check ninyo, karamihan sa kanila, hindi sumunod sa mga magulang. Maraming kabataan ngayon, rebelde sa magulang. Mas willing pang sumunod sa mga barkada nila kumpara sa mga magulang nila. And that's not good. Sabi ng Diyos, it may go well with you if you are obedient to your parents. Diba? Yung mga pinapakain kayo ng gulay, kumain kayo ng gulay. Diba naman kayo? Kumain ng gulay, okra. Isda, yun, kanya-kanya tayo dyan. Children, obey your parents. Kumain naman po ng isda. Nasa lata nga lang. Nevertheless, hindi po kayo makapahamak kapag kayo sumusunod sa inyong mga magulang. God will attach blessing to your obedience, longevity, peace, and divine favor. At kung ating pong pag-iisipan na mabuti, obedience is foundational to success. Gusto mong maging matagumpay sa buhay mo, kailangan obedient ka. Halimbawa na lang po, gusto mo maging matagumpay na athlete, you have to obey your coach. Gusto mo maging matagumpay na professional, you have to obey your boss. Gusto mo maging matagumpay na Kristiyano, you have to obey your leaders. Obedience is a prerequisite to success. Kaya kung sa bahay, marunong ka nang sumunod
sa labas kaya mong sumunod, malaking chance mo maging matagumpay. Huwag maging rebelde. Pero syempre, ganun pa rin yung ating i-apply. Kung may pinapagawa yung anak, yung magulang sa anak na hindi gusto ng Panginoon, pwedeng humindi yung anak sa maayos sa paraan. Anak, bili mo ang Red Horse. Mag-inuman tayo. Ay, tay, ayoko. Ayoko, tay. Wag, tay. Coke na lang. Sagot ko pa. Anak, wag ka na magsimba dyan. Ay, hindi po pwede, tay. Ganito lang, tay. Ako lang magsasaing mula Lunes hanggang Sabado. Mag-church lang ako. Be respectful pa rin sa mga pinapagawa ng magulang mo na ayaw ng Panginoon. Kasi yung testimony mo, pwedeng gamitin yan para masave yung mga magulang mo. Okay? So may oras pa tayo sa mga magulang, ha? Ito na, mga anak, gising na kayo. Comeback na. Okay? Yung panghuli naman po ay yung mga magulang. Siyempre, hindi pinalampas ni Apostol Pablo yan. Sabi niya sa mga magulang, fathers, do not antagonize your children so that they will not become discouraged. Ang gusto sabihin dito ni Apostol Pablo, maging sensitive kayo sa mga anak ninyo. Treat them well. Treat them fairly. Walang perpektong magulang, walang perpektong anak. Lahat tayo saved by grace. Pero kung kaya natin maging maayos na magulang, gawin po natin. Yun ang sabi dito ni Apostle Paul, do not antagonize your children. Sa Ephesians, do not provoke your children. So, paano po ginagawa yun ng mga magulang? Ito po yung sagot doon na. Ayan, paano po ginagawa ng mga magulang na ma-antagonist yung mga anak nila? Number 1, excessive criticism. Nakakalungkot na minsan ang unang bully ng mga bata, mga magulang nila. Diba? Yun ang unang bully mga magulang. May mga magulang sobrang makapag-criticize sa mga anak nila. Ang pet-pet mo, ang taba-taba mo. Hindi maganda yun. Kasi nadadown yung kanyang self-confidence. Bakit ka ganyan? Ang tahitahimik mo. Ba't ayaw mo pag-usap sa mga tao? Diba? Bakit ito yung mga hilig mo? Hindi ka kagaya ko. Do not criticize your children. Be an encourager. Minsan para tayong sergeant, dapat shepherd nga tayo eh. Minsan yung ating mga harsh words naka-reserve sa mga anak natin. Nakakalungkot na lumaki sa isang magulang na puro lang criticism. Yung third place ka, tatay, third place ako. Ayoko yan, gusto ko first place ka. Ang taas ang standard natin minsan, yung mga anak natin, hindi maabot. Kaya nangyari, sumasama loob nila sa atin. Kasi nga, we are just very good in criticizing them, pero wala man lang praise. Amen? Wala na. Wala na nag-amen sa akin. Taba-taba tayo, pastor. Taba-taba po. Tablahan mo ito, mga kapatid. Pangalawa, by unreasonable or inconsistent discipline. Nagalit ka sa kanya nung kumuha siya ng 10 pesos sa'yo, pero nung nangubit siya ng 50 pesos, wala kang ginawa. Inconsistent. Gusto ko ng mga magulang, pag nagdisiplina tayo, hindi consistent. Ang hirap nun sa mga anak kasi nakukonfuse sila, ano ba yung dapat kong gawin? So okay lang pala kumuha ng 50 pesos at hindi ng 10 pesos? Ganun ba yun? Kung kayo magkakaroon ng discipline sa bahay ninyo, do your best to be consistent. At minsan, maging reasonable sa ating mga pinapagawa sa kanila, sa ating mga discipline action sa mga anak natin. Kung maliit na bagay lang yan na pwede nating palampasin, edi palampasin natin, huwag natin palakihin. Kausapin lang natin siya na maayos. Minsan kasi nag-overact tayo sa mga bagay. So that's not good. In that way, you are antagonizing your kids. Pangatlo, ito, by showing favoritism or unfair comparison. Ito yung isa sa mga disadvantage ng maraming anak. Malaking chance na magkaroon ka ng favorite. O kaya naman, kinukompare mo yung anak mo sa pinsan niya. Buti pa si ganito, magaling sa math, ikaw hindi. Math talaga? Ano magaling sa math? Huwag nating, hayaan natin silang explore yung kanilang galing. Let's not compare them and wag tayo mag-play ng favorites. Tandaan nyo nangyari kay Joseph nung nagkaroon ng favorites yung tatay niya. Sa lahat ng anak niya, si Joseph lang yung merong bagong damit.
Ano nangyari sa mga kapatid? Patayin nga natin to. Maging fair kayo. Kung merong bago yung isa, dapat yung iba may bago din, di ba? Kung gumastos ka sa isa, yung iba din gastusan mo. Kung nag-private school yan, lahat mag-private school. Kung nagkaroon ng debo, lahat may debo. Amen. Tama na, nasaktan na ako. Parang mabalik sa akin to, ha? Di ba, maging fair po tayo. Let's not play favorites. Wag nating isip, kasi yung niisip ng mga bata, parang nagkakaroon sila ng hatred sa kalang kapatid. At ayaw natin yon. Let's treat them fair sa mga standards, sa mga gifts, sa mga praises, sa mga encouragement. Then, pang-apat, minsan po we are overprotective sa mga anak natin. Oo, minsan, hayaan natin na ma-explore sa mundong ito. Basta ang mahalaga po, nandun tayo. We cannot protect them all the time because we are not there every time or all the time, di ba? Minsan kahit malaki na, no? Nakagraduate na, nakapasa ng board exam, masyadong pa rin overprotective, hayaan mo na siya. Kaya niya na yan. Let her or let him explore his skills, his strengths. Hayaan mo malaman niya yung mga dapat niyang malaman. At minsan po talaga, we learn more by making mistakes. Basta nang mahalaga nandun yung mga magulang para sila alalayan. Huwag tayo maging overprotective. Hindi natin hawak buhay nila. Hindi natin hawak ang free will nila. Just give them the general principles and yourself as the best example hanggat kaya mo. Then let them perform mistakes. Big feelings are okay. Sabi nga ni yan? Miss Rachel ba yun? Yung naka-jumper palagi. Big feelings are okay. Big mistakes are okay. Basta nandun yung mga magulang. Then, minsan hypocrisy, double standard. Anak, huwag kang maninigarilyo masama sa katawan yan, ha? Pero naninigarilyo ka. Anak, huwag kang magsusugal, pero may scatter ka. Minsan ganun tayo. Yung ating bawal sa anak natin, ginagawa naman natin. Yun po hypocrisy or double standard. Be consistent. At panghuli, withholding affection or time. Alam ko, busy kayo sa inyong mga career, mga magulang. Busy kayo sa pagpupundar ng inyong pamilya. Pero sana naman po, wag nating kalimutan yung mga anak natin, bigyan ng panahon. Ito challenge ko sa mga magulang. Be a present parent to your kids. Hanggat maaari, nandun ka sa mga first nila. Sa first na lakad, sa first na Boy Scout, sa first na Girl Scout, sa first na honor na nakuha niya. Andun ka palagi para i-celebrate sila. Huwag mong hayaan na papalitan ni Zuckerberg yung role mo na maging tati sa mga anak mo. Kasi puro sila Facebook. O kaya si Elon Musk, kasi puro sila X. Maging present ka sa mga anak mo. Hindi rin puro gadgets, puro bili ng bili, pero wala ka naman doon. Gusto kong i-challenge yung mga magulang, anong section ng anak nyo ngayon? Anong section? Section. Anong section ng anak nyo? Pastor? Kailan pastor, ha? Anong pangalan ng advisor? Diba? Anong favorite yung subject? Hindi niyo masagot. Kasi hindi kayo present. Wala kayong time. Ito pong example ko dito, yung 1 Samuel chapter 1, tsaka 1 Samuel chapter 2, yan po si Hannah na naglalaan ng panahon kay Samuel. Na bago niya ibigay si Samuel sa templo, siya muna nag-alaga. Tapos sa 1 Samuel chapter 2, every year, pupunta si Hannah sa templo para bigyan ng damit si Samuel. Nag-alaan siya ng panahon. Spend time with your kids. Huwag kayong maging absent sa mga anak ninyo. Be a present parent. Kung kailangan nyong umabsent sa trabaho, gawin ninyo. At yung pinaka-importante, bring them to church. Amen? Dali ng mga anak sa church, dali ng mga apo sa church. Sabi ng isang pastor, hindi mo pwedeng dalhin yung pera mo, yung bahay mo, yung sasakyan mo sa langit. Pero pwede mo dalhin ang anak mo sa langit. Pwede mo dalhin ang apo mo sa langit. Pwede mo dalhin ang asawa mo sa langit. Bring them to church. Share the gospel to them. As I close,
Wala na po tayong sermon reflection. Yung pong ating pinag-aralan ngayon, para po siyang isang upuan na merong apat na paa. No? Yung unang paa, yung asawang babae. Yung pangalawang paa, yung asawang lalaki. Yung pangatlong paa, yung mga anak. Yung pang-apat na paa, yung mga magulang. Ang isang bangko na may apat na paa, matibay, sturdy. Kahit na anong bigat, kaya niyang i-handle. Nakakatuwa naman kasi ang Panginoon natin karpentero. So kung gagawa siya ng bangko na sturdy, kukuha siya ng apat na paa. Pero pastor, ako ay single parent. Or yung asawa ko namatay. O wala naman kaming anak, mag-asawa. O kaya yung mga anak ko malalayo sa akin. Kulang yung bangko ko, pastor. Huwag po kayong mag-alala because Christ can fill that empty space. Christ and His church can fill that empty space. Regardless what kind of stool are you, if Christ is your carpenter, He can fill that empty space. Amen? So yun po yung ating sermon ngayon. Bawat isa may role, gampanan po natin na maayos para po sa kaya ayos po natin kanya-kanyang pamilya. Salamat po Panginoong Yesus sa paalala galing po sa iyong salita. Inihiling ko Panginoon na tulungan niyo po kami na maging maayos po kami miyembro ng aming kanya-kanyang pamilya. Inihiling ko Panginoon na mga asawang babae, magkaroon po sila ng submissive spirit sa kanilang mga asawang lalaki. Ang mga asawang lalaki naman, Panginoon, ay mahalin ng lubos-lubos ang kanilang mga asawang babae. Inihiling ko, Panginoon, ang mga anak na nandito ngayon, na nasa mga magulang pa nila, Lord, nawa sila po ay magkaroon ng obedient spirit. Hindi po sila maging rebelde, Panginoon, bagko sila ay maging compliant sa kanilang mga magulang, na inaalagaan din naman sila, Panginoon, sa abot ng kanilang makakaya. Dalayan ko rin, Lord, ang mga magulang na nandito ngayon, nawa ay maging maayos po yung pagpapalaki po nila sa kanilang mga anak. I'm praying, Lord, na kayo ang maitaas sa aming kalagitnaan. Kung kami po, Panginoon, ay Kristiyano, nawa maging maayos kaming Kristiyano sa bahay. At kung sakali man na ang aming mga kasama sa bahay, Panginoon, ay wala pang pagkakakilala sa iyo, nawa yung aming pong testimony sa bahay na yon ay magamit para sila ay madala po sa iyong kaharian. Sa pangalan po ni Jesus na po ang hinihiling. Amen.